Hello, family, and welcome once again to the Radiance Church Daily Devotions. This is episode number 4 of our new devotional series, Christian Character Development. Today's episode is entitled Benevolence versus Selfishness. Our verse today is found in Matthew chapter 25, from verse 35 to 36. Our Lord Jesus Christ said, "For I was hungry, and you fed me, thirsty, and you gave me a drink, a stranger, and you invited me into your home, naked, and you gave me clothing, sick, and you cared for me, in prison, and you visited me." Puntahan po natin ating reflections. Ano ba ibig sabihin ng benevolence? Well, sa Pilipino, ang salitang benevolence ay kabutihang loob o pagpapakita ng mabuting kalooban. Benevolence is an act of kindness or an inclination to be kind. It's motivated by sympathy, understanding, and generosity. The opposite is selfishness, unwillingness to share or ignoring the needs of others. So yun ang kaibahan ha. Yung benevolence ay pagpapakita ng kabutihan at ang motivation niyan ay simpatiya sa mga tao, pangunawa sa kanilang kalalagayan, and of course, bukal na kalooban para maipakita ang pag-ibig ng Diyos sa mga nangangailangan. Our Lord Jesus Christ demonstrated and taught His disciples benevolence, how to step out of their comfort zones and express the love of God to others by acts of kindness. So ang benevolence ay hindi ito damdamin lamang. Ito ay pagpapakita ng isang mabuting gawa. In today's passage, He was giving a prophetic statement of the future. He said, one day, which could be today, He will return as a glorious King and grant the final reward to all who exercised benevolence. They will inherit the kingdom that has been prepared and promised to those who will do His perfect will. So isang araw, darating daw ang ating Panginoon at parang isang dakilang hari, magkakaloob siya ng isang gantimpala o ng malaking gantimpala sa mga taong nag-practice ng kabutihang loob sa lahat ng tao. Mula sa kanyang mga wika, makakita po tayo ng 6 na mga benevolent actions that will attract God's blessings upon one's life. So gusto mong mabless habang naghihintay ka sa pagbabalik ng ating Panginoon, narito ang 6 na mga bagay na binanggit niya sa talatang ito. Number 1, feed the hungry. Pakainin ang mga nagugutom. Paano natin ito gagawin? Well, initially, kahit sinong nagugutom sa tabi mo o sa paligid mo, magbigay ka ng pagkain. Di ba konseptong Pilipino ito? Kapag tayo kumakain at merong dumating na tao sa loob ng ating tahanan, tayo tatayo at sabihin natin, kain po tayo. Kahit kulang yung ating pagkain, pinipilit natin silang kumain. That's an act of benevolence. Yan ay ugaling Pilipino na, so di na tayo mahirapang alamin yan, hindi ba? Or you can also participate in charity work by providing food for those who can't afford. Pwede kang sumama sa blessing tents sa charity ng RJC Ministry Center dito sa Australia or sa aman lugar na meron kayong pagkakataon para magpakain ng mga nangagugutom. Number 2, give a drink to the thirsty. Simple lang ito, hindi ba? Offer a drink to anyone needing it. Be a thirst quencher. Kasama na rin dyan, spiritually, ang mga taong nauuhaw sa pagmamahal. Pakitaan natin ng pag-ibig ng Diyos, lalong-lalo na sa mga KSP sa paligid natin, hindi ba? So, magpakita ng kabutihang loob sa pamamagitan ng pagkakaloob ng anumang uri ng inumin. Number 3, welcome strangers. Be hospitable. Open your home and treat visitors well. Kapag na-sense natin na genuine ng ating isang estranghero, buksan natin ang ating tahanan para sa kanila. Of course, maging maingat tayo sa mga bibisita sa ating bahay, maging very discerning at sensitibo, baka tayo mabudol. So, balanse lang. Number 4, clothe the naked. Give away your extra clothes to those who are in need. Diba? Yung mga biktima ng kalamidad, ng baha, ng ulan, ng sunog, whatever. Pabigyan na natin yung mga damit na di natin kailangan o ano mga bagay na ating mga pag-aari na maaari natin ipagkaloob. Kung sobra naman yan, ibigay na natin sa iba. Number 5, care for the sick. Maging maingat at mapagmahal sa mga may karamdaman, physical or mental. Tratuhin natin sila ng maayos. Yung mga may sakit o may karamdaman, pakisamahan ng maayos kasi
Di sila capable na kumilos para sa kanilang sarili. Dalawin ang mga may sakit, di ba? Kapag merong kapatiran na may karamdaman, kung maaari tayong dumalaw, dumalaw. Kung hindi naman tayo pwedeng dumalaw at kailangan ng tao ng pahinga, kahit magpadala lang tayo ng text o tawagan, hindi ba? Isama na rin natin dito yung mga merong mental health issues, yung mga may demensya, yung mga nanay at tatay natin, lolo't lola na mga ulianin na. Huwag natin silang lolokohin. Pakisamahan sila ng gusto at siguraduhin na nauunawaan natin sila kahit na sila ay nagpapakita ng galit at nagdadabog o anumang mga bagay na negatibo na kanilang ginagawa. We are still to care for them sapagkat sila po ay may karamdaman. Kahit na tila mukhang normal ang mga tao, ingatan din po natin na may mga tao kasing normal mo naman nakakausap pero ang totoo ay meron sila mga mental health issues na kailangan i-address o maaaring hindi pa sila nagpapatingin. Tratuhin natin sila ng maayos. And number 6, visit prisoners. Alleviate their loneliness by giving them a few moments when you can. Purihin ng Diyos sa mga kapatiran nating pastor na nandun sa mga prison ministries at nangunguna para ipahayag ang salita ng Diyos sa kanila. Empathize with those people who are in prison and also pakisamahan din natin na maayos yung mga mahal sa buhay ng mga tao na kabilanggo, hindi ba? Kasama na rin sila sa dapat nating pangalagaan at pakitaan ng benevolence. Punayin po ninyo na ang conclusion ng ating Panginoon Jesucristo sa mga talatang ito ay nasa verse 40. Sapagkat anumang bagay ang ginawa nyo sa kanila, ginawa nyo na rin ito para sa akin. Whatever you have done to others, you have done it for me. So, kung tunay nating mahal ang ating Panginoong Yesus, gagawin natin ang lahat ng ito para sa Kanya. We will practice benevolence. So, yan lang po. Magpakita tayo ng kabutihang loob at huwag maging makasarili sa lahat ng tao. At yan ay isang character trait ng tunay na mga anak ng Diyos. Yan ang ugaling langit na kaakit-akit. Ito po inyong lingkod, Coach Ray Clemente mula dito sa Radiance Church, Sydney, Australia. Pagpalain po kayo ng Panginoon, maligayang araw po sa inyong lahat.